Mula sa hot and ready, uminit lalo ang ulo ng magkarambol sa Little Caesars parking lot. Sinimulan niya akong subukang suntukin at iharas dahil siguro nadawit lang ako sa sitwasyon. Ipapaliwanag namin kung bakit nakulong ang dating empleyado dahil sa away na ito. Ako ba? Sisisihin mo ba ako? Hindi. Narito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Maniwala ka man o hindi, walang kinalaman ng away na ito sa pizza, pero lumala ito higit sa karaniwang biglaang pagwawala. Sinira niya ang tindahan, minura ang lahat ng makita niya. Iniwan niya ang babaeng may baling panga. Ika-1 ng Marso, 2025, nasa Bernalillo County tayo, New Mexico. Katapos ng alas 11:30 ng gabi, tinawag ang mga deputy ng tanggapan ng sheriff ng Bernalillo County papunta sa lokal na Little Caesars, yung pizza chain. Mukhang may dalawa kang video na nagpapakitang sinusubukang pigilan ng isang tao sa porch. 104, may idea ka ba kung may ibang sasakyan hinahanap na posibleng suspect? May mga tao sa parking lot at mukhang sinusubukan pa rin nilang pigilan o hawakan ng taong ito. Marami na kaming tawag na natanggap. Kailangan ko na lang tanggapin ito. May nabanggit ba tungkol sa armas sa alinmang tumawag? Ito ang aking sandata. Dumating ang mga deputy matapos ang ilang minuto at napigilan pa rin ng mga customer ang suspect sa sahig. Umiga ka ng padapa, bro. Umiga ka ng padapa, putang ina. Hindi ko alam. Hey! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Hey! Yes, sir! Yes, sir! Watch him! Kunin mo na mga gamit mo. Sige, sandali lang. Oy, sandali lang. Ayos lang ba kayo? Hindi ako makahinga. Sandali lang, pakiusap. Pakiusap, hindi ako makahinga. Kaya huminga ka. Sige, nakawan na. Handa ka na ba? Manatili kang nakatagilid. Huwag kang gagalaw. Tara na. Sige, handa ka na ba? Tara na. Tara na. Handa ka na ba o hindi pa? Manatili ka lang dyan. Pare. Tara na, handa na. Sige, ilagay mo ang bag sa likod. San ka ba talaga galing? Humiga ka sa tagiliran at kumapit. Ay, giraw. Ang labo nito. Kimilala ng opisina ng sheriff ang suspect na si Robert Guzman at ito ang nangyari bago dumating ang mga tauhan ng sheriff. Ayon sa tanggapan ng piskal, biglang pumasok si Robert Guzman sa Little Caesars Pizza, sinira ang bahagi ng tindahan at inatake ang mga tao. Kailangan nyo ba ng medical na tulong ngayon? Oo, alam niya. Tinamaan niya ako sa tagiliran. Naiintindihan ko. Tara na. Sige, ikaw na. Ayusin ko to. Ayos ba kayo? Ayos na kami. May nasaktan ba ngayon? May iba pa bang sangkot na wala dito? Paparating na ang RGM. Paparating na rin ang RTM. Sige. Uminit ang tensyon, may nasaktang babae. Handa pa ring habulin ng asawa si Robert pero pinapakalma ng pulis ang lahat para malaman paano ito nagsimula. Pare, hindi ka inaaresto. Alam kong marami kang pinagdaanan. Detenido ka lang. Kung sinaktan ng babae mo at bumaril ka, gets ko pare. Pero bago tayo mag-usap, ilalagay ka muna sa unit para makapagpahinga. Detenido ka lang, hindi ka arestado. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Naiintindihan ko. Tara na. Naiintindihan ko. Para lang makalma. Siya ba asawa mo? Diniditin lang siya kasama ng bata. Oy. Huwag mo akong pahirapan pa. Hindi, nandito kami. Oy, nandito kami pare. Putang ina mo. Oy, nandito na kami. Gets ko na pare. Alam ko, ikaw ang nagbibigay ng first aid. Lalapit ako at kakausapin kita mamaya. Kumalma siya para sa akin, ayos lang. Anong first name mo? Anong pangalan mo? Anong pangalan mo, boss? Ako si El. Ako si Ilan. Opo, sir. Sige, ayos lang. Umupo ka muna dyan. Babalik ako agad, ha? Opo, sir. Focus ka lang sa utak mo. Lumakad ka lang ako to sa unit ko, tol. Magkasama tayo, ayos? Nasaan ang daliri mo? Tara na. Sandali lang, sandali lang, sandali lang. Ano? Yung sasakyan ko, sandali lang. Paano ako darating na may tae sa katawan? Dito lang. Diba? Oo, dito lang. Hanapin mo ang... Tara na. Kuunin ko ang sasakyan. Kuunin ko ang sasakyan. Ayos ka lang ba? Oo, umupo ka. Nandito ako para sa'yo. Bakit hindi ako umupo? Ay, pare. Sandali lang. Sandali lang.
Ilagay mo mga paa mo sa loob. Sandali lang. Inayos ko lang kamay ko, tol. Sandali. Hanggang dulo. Umabanti ka. Sige, sige. Sige. Simulan na natin to, gulo. Kaya ako, gusto mo ba? Akin na lang. O gusto mo, wala akong pakialam. Parang tunog si Senta ba? O baka siya lang talaga tong tao na to? Sa tingin ko siya lang, yung isa nakatayo lang. Oo. Nasuntok sa bibig yung asawa niya. Ayos ka lang pare, paparating na ang ambulansya. Sinusubukan ko lang. Nandun ako nung pinakita mo sa kanya. May gusto ka? Oo, sandali. May babae dito na kailangang mauna sa medical na tulong kaysa sa iba. Sige. Nandito siya. Sandali lang, boss. Anong pangalan mo, pare? Ang pangalan ko ay... Nakikita ko ang sugat mo. Alam ko masakit. Malamang sobrang sakit niyan. Sige, pwede mo na itong takpan. Mahirap magsalita ngayon. Sige. Nakita mo ba kung anong nangyari? Dito ka ba nagkatrabaho? Hindi. Hindi ako nagtatrabaho dito. Susunduin ko tito ko. Binalikan ko kasi may nagsabi na may nangyayari. Tinatawagan ko polis. Sinubukan kong pakalmahin ang sitwasyon. Sana ginawa niya rin yon. Nandyan ka para sa akin. Bigla niya nalang ginawa yon. At ako naman, sabi ko, sige, magsasampa na talaga ako ng kaso, tatawag na talaga ako ng pulis ngayon. At habang kausap ko ang mga pulis, sinusubukan kong ayusin ang lahat. Inayos nila dito sa loob. Salamat sa pagpayag. Hindi maganda. Tapos, lumabas dito. Sinimulan niya akong subukang suntukin at i-harass dahil siguro nandun na ako sa sitwasyon at bigla na lang siyang nagwala sa lahat. Nandito ang tatay ko, sinusubukan niyang protektahan ako, kaya kumuha siya ng sandata para sa sarili niya at protektahan ng nakaputing damit. Sige. Oo. At saka, basically, kausap din niya siya sa telepono. Lahat kami ay tumatawag si mga pulis para makarating sila dito agad-agad. Tapos, bigla na lang, naging sobrang agresibo siya. Nasa tabi lang siya, hindi siya tumitingin ng diretso sa mata. Pumunta siya sa gilid niya at itinulak siya papunta sa isang bato. Tapos parang tuluyang tumama siya sa bato dito sa labas. Nakaupo ba siya sa lupa? Hindi, nakatayo siya malapit sa'yo. Sige, at siya inadapa at tumama doon. Sa tingin ko, aksidente niyang natamaan ng ngipin niya, kaya naputol ito. Paano mo siya kilala? Iya ko siya. Sige, oo. Sige, susunduin ko lang sana ang tito ko. Dapat dinan lang. At ang tito mo ang isa pang lalaki na walang suot na pang-itaas. Oo, siya ang tito ko. Siya yon. Siya ang asawa niya. Kaya basically, yan na lahat na nangyari. Patuloy pa rin siyang nagwawala. Nandito ka ba nung binasag niya yon? Hindi, wala ako noon. Papasok pa lang ako para sundin ang tito ko dahil sinabi niyang magulo na ang mga bagay. Anong ginagawa ng tito mo dito? Dito siya nagtatrabaho. Sige. Hindi lang ang tiyuhin ng babae ang nagtatrabaho rito. May isa pang saksi na nagpatunay na nagtrabaho rin dito, si Robert Guzman, at isiniwalat ang posibleng dahilan ng kanyang pagkagalit. May nakita ka ba nangyari? Oo. Sasabihin ko na sana yon. Isa ba siya sa mga tumawag? May kumausap na ba sa kanya? Dinala ko siya dito kasi inestorbo niya ako, ayokong paalisin at paulit-ulit akong tinutulak papasok sa kotse. Sige. Hinagisa niya ng Red Bull, nabasag windshield ng kotse ko. Sa'yo ba tong kotse, Randy? Oo. Oo nga. Habang paakyat ka, hinila ba niyang manibela? Oo. Sinubukan niya. Sinadya niyang subukan na ipabangga ako sa kasalubong na sasakyan. Hinawakan niya ito at inikot. Binasag niya ang windshield ko at hinagis ang isang Red Bull. Ito, lahat yon. Sige. Sinubukan niya akong ipabangga. Sige, kung maaari mo na nga akong tulungan linawin ng ilang bagay. Ayos lang ba? Kailan ito nangyari? Kailan mo siya unang nakita? Connor, kailan ako umalis dito? Dito ka ba nagtatrabaho? Oo. Exacto. Mga alas 10. Sigurado ako lampas alas 10 na yun. Siguro mga alas 10:30. Oo. Tapos, dumiretso lang ako sa speedway na diretso lang talaga. Dito lang, diretso lang. Hindi ko alam kung ano kalsada o ano paman. Basta diretso lang at nasa kanan mo siya. At doon kami nagkita. Hindi naman talaga kami nagkita. Hindi namin ito pinlano. Nakita ko lang siya doon. Nakita mo siya sa speedway sa malayo? Oo. Sige. At galit siya. Nakainom na siya noon. Nagalit siya dahil hindi ko siya sinamahan at hindi ko iniwan ang trabaho ko para ihatin siya. Kilala mo ba siya? Oo, katrabaho ko siya. Yung gumawa nito, Oo. Dito siya nagtatrabaho. Ano pangalan niya? Robert. Robert Ano?
Hindi ko alam ang apelyido niya. Kaya nagtatrabaho siya dito. Kakarating lang na aming GM, alam niya sigurado. Sige, kaya siya nagtatrabaho dito. Nagtatrabaho ba siya ngayong gabi? Oo. Oo. Kaya galit siya sa'yo. Nakita mo siya sa Speedway. Paano siya napunta sa Speedway? Naglakad siya. Naglakad siya, oo. Kaya galit siya sa'yo kasi hindi mo siya isinabay. Papunta sa isang hotel. Sige. Ano pa nangyari? Sabi ko, nagtatrabaho ako. Diyos ko, tanggal pa ang takip ng tangke ng gasolina ko at lahat. Ayos lang, Chris. Sige, galit siya. Nakainom na siya na ilang baso. Nagalit siya kasi di ko siya maihatid sa hotel para makipag-sex sa isang tao. Sabi ko, pasensya na, nagtatrabaho ako. Tapos, naging agresibo siya. Dun sa Speedway. Oo, nasa loob na ako ng kotse noon at nakaupo na, naka-roll down pa ang bintana. At sumisigaw siya sa akin. Sabi ko, sige na lang, alis na lang ako. Sabi ko, pasensya na po, sorry po, kailangan ko nang bumalik. At nagsimula na akong magmaneho palayo, tapos hinagisan niya ng Red Bull ang kotse ko. Kaya huminto ako. Sabi ko, ano ba yon? Doon sa Speedway. Bumaba ako ng kotse para tingnan ko anong ginawa niya, para siguraduhin na walang nabasag na bintana ko. Sabi ko, bakit mo ginawa yon? Patuloy niya akong itinutulak pabalik sa kotse ko. Tapos kinuha niya ang isang bote ng alak at hinampas sa harap ng kotse ko. Sandali. Pabor naman, pwede mo bang kunan ng F5 photos lahat? Naka-on kasi yung loob. Sa tingin ko, binunot niya yung takip ng gasolina niya at yan ang ginamit niya kasi may dugo roon. Doon, inihagis niya yung Red Bull sa'yo. Anong sumunod na nangyari? Pinahinto ko yung kotse ko. Tinanong ko siya kung bakit siya lumabas. Sabi ko, ano ba? Lumabas siya para tiyaking hindi basag ang likod na bintana ng kotse ko. At patuloy akong itinutulak papasok sa kotse. May magkasintahan pang huminto at nagtanong kung okay ako, salamat. At sabi ko, oo, ayos lang ako, ayos lang ito. Tapos sinubukan niyang buhatin. Hindi ko kilala kung sino sila, mga random lang sila. At para mapakalma ang sitwasyon, sabi ko, sige, ihahatid kita. Ihahatid kita. At sumakay siya sa passenger side at nagmaneho kami pabalik dito. Hinawakan niya ang manibela ko habang may paparating na sasakyan at sinubukang pilitin ako. At saan nangyari yun? Hindi dito, kundi doon sa may ilaw. Mas silangan pa. Kaya nasa silangan ka. Tigil. Kuminto ba kayo habang nagmamaneho? Nagmamaneho kami. At inabot niya at sinubukang mapabangga ka. Oo. Ano po ang ginawa niya? Sinabi ko sa kanya na huwag nang ulitin yon habang pareho kong kamay nasa manibela. Sinubukan niya ulit gawin yon, kaya pinalo ko ang kamay niya. Nagalit siya, hinawakan ang damit ko at hinila ako papalapit. At sinabi niya, kung hahawakan mo ulit ako, sasaktan kita. Kaya ako naman, parang, sige, sorry na. At pagkatapos, dumiretso na ako dito. Nandito sina Alex at Connor, at pumasok ako. Alin doon? Siya si Alex, si Connor. Alex, Connor. Si Connor walang suot na pang itaas. Hindi, si Alex yon. Sige, pagbalik ko dito, sinabi ko kina Connor at Alex ang nangyari. At sinabi nila sa akin na magtago sa banyo. Tapos, tinawagan ko si Ale, isa pa naming manager na walang suot na pang itaas. At dahil natakot ako, narinig ko siyang sumigaw sa kanila nang pumasok siya. Tinawagan ko siya at sabi niya, papalating na ako. Nagtagal pa ako doon sandali. Pagkatapos, narinig kong may nabasag na gamit dahil hinarangan ko si Robert. Tinawagan mo ang boyfriend mo? Hindi. Sino tinawagan mo? Ala yung walang suot na shirt. Sige. Nagtatrabaho rin siya dito. Sige. Kanina, nasa loob siya. Nag-aagis at nagwawasak ng gamit. Oo. Pinalayas nila siya sa tindahan at nilak lahat ng pinto. Doon siya nag-ikot at nagbasag. Narinig kong nababasag ang mga salamin. At nagsimula siyang umikot at basagin lahat ng mga bintana. Anong nangyari sa bintana dito? Alam mo ba, malamang siya kasi nasa loob siya, tapos lumabas, tapos bumalik ulit sa loob, tapos nagkaroon ng gulo. Pagkatapos, napunta kaming lahat dito sa labas. Nang ibinigay ni Robert ang bersyon niya ng mga pangyayari, sinabi niyang walang naghatid sa kanya, wala siyang sinira. At anong gulo, hindi siya nakipag-away nung gabing yon. Oo, naunawaan mo ang mga karapatang yon at gusto mo makipag-usap sa akin, Robert. Tungkol saan? Tungkol sa nangyari ngayong gabi. Una sa lahat, kailangan ko ng oo o hindi na sagot. Gusto mo bang makipag-usap sa akin na yung alam mo ang mga karapatang yon? Oo. Ay, niyan ba? Ano nangyari? Bakit ako nandito?
Ibig kong sabihin, may isang babae na muntik na akong masagasaan, tol. Sino ang muntik na makasagasa sa'yo? May isang babae rin dun. Kaya nakuha ko ang mga altar. Lahat ng mga pamalit. Lahat ng mga pamalit. Sabi mo, Hindi, puro pamalit. Lahat ba pamalit? Oo. sige, ano nangyari? Pauwi na ako galing trabaho. Nagtrabaho ako sa Little Caesars. Umalis na ako. Muntik na ako mabangga ng isang tao rito mismo sa Sanggandaan. Sige, ano nangyari pagkatapos nun? Wala siyang pakialam, pare. Ayaw kong masagasaan ka ng kotse. Wala kang pakialam. Buon-buo para sa atin. Unang beses kong nabanggit na lalabas ako para sa kanya. Medyo uminom ako noon. Sige. Bigla kong na-realize. Parang siya yung nagmamaneho habang gutom. Ewan ko na. Gutom lang talaga ako. Halos mabangga niya ako at sabi ko, yun na yun. Parang halos mabangga mo ako. Sabi niya, ako naman, kawawa naman. Halos mabangga niya ako. Aha. Parang, grabe bro, ano ba yan? Gets ko na. Ano nangyari pagkatapos nun? Wala. Wala? Hindi, parang inisip niya na atakehin ko siya na parang bastos ako. Sabi ko lang sa'yo, muntik mo na akong masagasaan. Okay. Tapos anong nangyari? Anong nangyari pagkatapos nun? Wala. Bakit di bumalik dito? Paano ko nakabalik? Nandito na ako. Alam mo ba kung nasaan tayo? Oo. Ano yun? Little Caesars. Little Caesars? Oh. May nakasalubong ka ba ron sa daan? At siya ba ang naghatid sa'yo pabalik dito? Hindi. Hindi. Bakit may nagsasabing siya ang naghatid sa'yo rito? Diyos ko. MJ. Hindi ko alam kung tama yon. Oo, alam mo MJ. Sinama niya akong bumalik kasi siyang naghatid sa akin. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga niya ako hinatid pabalik. Sige. Hindi ka sasakay. Sinundan niya ako pabalik. Sige, bigla akong umalis. Sige, tama. Pagkatapos nito, tinamaan ako. At sabi ko, bahala na, sige. Tinawag ko silang isa. Bahala na, gusto ko lang tumawag, sabi niya. Sabihin mo lang sa kanila na mag-ingat. Medyo lasing ako pero alam ko ang nangyayari. Hindi ako lalabas o hihingi ng kahit ano. Fo, tinamaan mo lang ako. MJ, ano pangalan niya? Yung buong pangalan niya? Alam mo, hindi pare, di ko alam. May ilalarawan mo ba siya? Hindi. Mandiana, siya ba yun? Hindi. Si Mandiana ba ang naghatid sa'yo mula gasolinahan? Hindi. Pabalik dito? May naghatid sa'yo dito? Hindi, naglakad lang ako. Naglakad ka pabalik dito? Oo. Pagdating mo dito, ano nangyari? Nagsimumula akong maglakad pabalik. Pabalik saan? Pababa ng burol. At paano ka naman nakabalik dito ulit sa pangalawang pagkakataon? Hindi naman. Bumaba lang ulit ako ng burol, tapos paano? Nakapagpahinga ka sa pamamagitan ng... Kayo? Nandyan pa rin kayo. Kaya wala kang nabasag dito. Wala akong kabasag. Hindi mo binasag ang mga bintana o sinirang lahat na nasa loob. Hindi mo inihagis ang mga lagayan ng pizza kung saan-saan. Hindi mo sinira ang tubig. Gripo. Hindi. Hindi ikaw yon. Bakit sinasabi ng lahat na ikaw yon? Kinamumuhian nila ako. Paano tayo magkakaroon ng away? Hindi. Hindi, bakit ka dumudugo? Oo. Ako na naman bang sisisiin mo? Lahat na lang na nangyari sa'yo, ako may kasalanan. Sinusubukan ko lang namang intindihin. Kakampi ba kita? Hindi mo ko kakampi. Oy, anong meron? Wala naman akong kakampi. Kinausap kita kasi parang masama ang trato mo sa akin. Walang totoong nagmamalasakit sa akin at ayaw kong bumakil. Tingnan mo, Sandali. buong buhay ko, palaging ganun ang lahat. Ikaw. Pasensya na. Nararamdaman mo ba yon? Hindi ko naman sinasabing puro ikaw. Inasabi ko lang buo, parang... Nandito ako para itanong kung may sugat ka na yan. Oo, nararamdaman ko ang mukha ko. Nararamdaman ko ang mga balikat ko. Sige, meron pa bang ibang parang pakiramdam mong mamamatay ka na ngayon? Kanya parang ako. Dadalhin ka namin sa ospital, okay lang? Sandali lang. Iginit ni Robert na wala siyang kasalanan pero malaki ang pinsalang nagawa niya. Isang biktima ang dinala sa ospital dahil nabali ang panga. Iniwan niyang takot ang mga empleyado. Sa bandang huli, pumunta siya sa harapan, sinubukang buksan. Sinubukan niyang buksan ang pangunahing pinto pero nabigo siya. Lumapit siya sa bintana ng drive-thru at sinubukan uli, ngunit hindi pa rin nabuksan. Kaya, kumuha siya ng bakal, inihagis yun sa bintana. Oo, at nabasag. Kaya kami ni Con hanggang sa puntong yon ay natatakot na kaya ako nanginginig habang kausap sa telepono. Pagkatapos, sinubukan niyang pumasok sa likod, umikot, naghagis ng bato sa bintana, tapos pumunta sa harap, hinila ng malakas ang pinto hanggang sa bumukas ito. Sa puntong yon, duguan na siya. Kaya bumalik siya sa akin at sabi, nasa kotse ang ID ko at ako. Putong ina, ito ay. Tingin na ako to. May hawak siyang walis tambo. Ako naman ay may hawak na gunting.
Ngayon, kaharap na namin siya, parang sumisigaw siya ng, bakit niyo ako nilock out? Anong ginagawa niyo? Tanga ba kayo habang tuloy-tuloy ang banat? Napilitan kaming umatras papunta sa kanto, malapit sa opisina. At alam mo yan, sinasabi lang namin, pare, tama na. Pakiusap, wag na, tama na. Pero wala na siyang pakialam sa puntong yon. Wala na talaga siyang pake. Sinabi niya ulit sa amin, hindi ko kayo sasaktan, mga bata pa kayo. Hindi ko gagawin yon. Pero tinutok niya pa rin ang daliri niya sa mukha ko at may dugo sa kamay niya. Itinutok niya at tumalsik yung dugo, medyo napunta sa mukha ko. At sa puntong ito, pumasok siya at sinubukang pakalmahin ang sitwasyon, hindi agad nakipag-away. Sinubukan niya kausapin siya. Pero si Robert, wala siyang pakialam dahil mas matanda siya sa akin. Bigla siyang sumugod at hinawakan agad ang katawan ko. Tinamaan niya ako ng right hook sa panga. Natulala ako kaya hindi nakagalaw. Tapos siya, mabilis umalis. Pagkatapos, umatras ako. Lumapit pala si Robert. Pasensya na, sorry. Maling pangalan. Lumapit ulit sa akin si Robert. At alam mo, parang ganito na siya kalapit sa akin. Parang inaabot na niyang mga kamay niya at kung ano-ano pa. At sa upuan, parang sinusubukan niya ayusin ang sarili niya. Alam mo yun, parang binabalik niya sa ayos ang isip niya. Tapos may ibang tao pa. Naramdaman mo ba na parang abutin ka niya? Oo, naramdaman ko nga yun. Naramdaman mo ba na parang tatamaan ka niya? Oo, naramdaman ko nga yun. Tapos pumasok itong mga lalaking ito. At pagkatapos, Pumasok ang asawa ko. Itong babae na may sirang drawer. Oo. Pagkatapos nun, tumayo siya at si Robert ay parang sasapakin siya. Pero nagsimulang lumaban dahil ayaw niyang masaktan ang asawa niya. Kaya, paggorik ni Robert, mas marami siyang suntok. Yung babae ron, muntik na nga, hindi, nasuntok talaga siya. Sa puntong yon, tumakbo ako palabas para makita siya. Tapos, alam mo yun, sinusubukan namin pag-usapan yung nangyari, tinitingnan ko na saan ang lahat. At sa huli, lumabas din silang lahat. At doon nagsimula manuntok pa si Robert sa kalbong nandoon. At dito na nangyari ang away. Dito na ang away. Sa puntong ito, dito na ang away, papunta na sila dito. Doon na siya pinigilan nang dumating ka. Hindi naman talaga, kasi noon sumisigaw siya, sinasabi niyang bitawan niyo ako. Sinubukan niyang sumigaw nang bitawan niyo ako at lumaban pa rin, kaya magkasama kami sa maliit na kanal na yon. Medyo kumalma kami, pero sa mismo sandaling yun, sinuntok ni Robert. Asawa sa panga, at pagkatapos ay bumagsak siya sa batong yon, at doon na siya tumakbo papunta sa kanya. Sinugod siya sa lupa, at pagkatapos ay sinimulang hawakan siya doon, at pagkatapos nagsimula ng magsuntukan ang lahat. Si Robert ay kinasuhan ng aggravated battery na nagdulot ng malubang pinsala, kriminal na pinsala sa ari-arian at 2 bilang ng battery. Dahil duguan siya at may mga pasa matapos ang away, dinala siya sa ospital pero nagdulot pa rin ng problema. Uy, Robert. Uy, Robert, ano? Pwede bang tigilan mo ang pagsigaw sa akin? Diyos ko, ano? Para saan? Nasa ospital tayo. Eto, sandali lang. Alisin natin ang tilang nakatakip sa mukha. Bro. Kailanman, kahit ano pa man, kahit ano pa ang upuan. Umupo ka. Diyos ko. Pwede mo bang itigil? Umupo ka na? Magbigay ng kinabukasan. Ina! Ipatong mo ang paa mo. Wala akong pakialam. Go! Tinatry ko, tol. Hindi ko sinasadya. Umalis ka na lang, Fo. Hindi ko kailangan ng nanay. Umalis ka. Sandali lang, boss. Bilisan mo. Sandali lang. Handa na kami. Hindi tayo pwede umalis. Umalis ka. Pare, alis na tayo, pare. Uy, alam mo, nagmamalasakit kami. Putang ina. Gusto ko mapag-isa. Wala akong pakialam. Ano man ang kunin nyo, ako na ang bahala sa sarili ko. Tumahimik ka na lang. Ako na ang bahala sa sarili ko. Gagaguin kita. Paano yon? Ha? Paano yon? Ikaw, paano ka? Alam mo ba? Ikaw naman, amsaman nyo. Ilan ang tumulong? Hindi ko naman kailangang saktan ka ng malala, ha? Sabihin mo, akala mo aalis ako, ha? Ha? Umupo ka na lang. Hindi, nakaupo na ako, inay. Sige. Kunin na natin, Impyerno. Oo.
Alam mo, di ko naman kailangan to. Hoy ano, sa bigote mong parang daliri sa paa. Chill ka lang. So, Ikaw ang mag-chill. kalma ka lang kanina. O, kumalma ka lang. Hindi ikaw ako. Ay, nagpapandot ka lang. Sino? Wala akong pake sa iniisip mo. Hubi, hindi ikaw ang nasa kalagayan ko. Hindi mo alam kung anong tama. Hindi mo alam. Pulis ka lang, tol, di ba? Nakikinig ka sa... Yan lang ang masasabi ko. Galing yan sa puso. Nasaan na tayo? Angkinin mo na. Inaangkin ko na parang tunay na lalaki. Tigilan mo na ang kalokohan ko. Oo. Sa tingin ko, Nagbibigay ka ng... Kukunin ko na ang sasakyan. Kukunin ko na ang sasakyan. Wala kang pakialam. Parang maliit na ama, ano ang lap? Hindi mo rin alam ibig sabihin ng F. Ilabas mo ang kamay mo. Sarano po? Mayroon tayong 3 batang babae na nakaupo dito mismo. Sige. Paula, tumahimik ka na. Oy, Sige, umabot sa sobrang lala ng sitwasyon, kaya kinailangan nilang ibalik si Robert sa sasakyan ng deputy. At kinailangan siyang suriin ng nurse at doktor sa labas, sa parking lot. Hoy! patayin. Hoy bud, subukan mong lumabas. Tumahimik ka. O, dito. Tumahimik ka. Huwag ka nang mag-alala. Labas ka na. uy, mapakabait ka naman, tol. Hindi ko kailangan maging mabait. Kunin mo na. Tigilan mo yung pagmamadali. Tumahimik ka nga. Anong balita, Pool? Uy, pwede ka bang umupo ng maayos para makausap ka ng doktor? Oo, pwede. Ano yun? Sige. Astig. Ha? Umupo ka ng maayos, ha? Pwede bang tumahimik ka muna? Magpakabaliw ka. Oo, ilagay mo. Sinasakal mo ako sa sobrang pakikialam. Ano bang meron? Sir, ako si Dr. Wilson. Oo, bak. Hayaan mo akong tulungan ka. Sige, hindi. Oh, ano, tol? Ano? Titingnan lang kita para sure na okay ka. Tol, ano? Para saan? Sisiguraduhin po okay ka. Tingnan ko lang mata mo ha. Sige, tara na. Ano? Para saan? Anong gusto mong makita? Ano? Gusto ko lang makita ang mga mata mo. Ano? Nasaan ang mga mata ko? Para saan? Pakilabas ang dila mo. Ah? Sige, Ano? hawakan mo muna ng ganito para sa akin. Ano? Pagdikitin mo ang mga ngipin mo. Kagat. Kamdam mo bang pantay pa rin ang kagat mo? Oo, wag. Sige, kukuhanan kita ng pulso. Ayos na ba? Hindi ko alam. Oh. Nagtatanong ka pa. Lutang ako, parang may sakit. Mayroon ka bang anumang medical na problema? Siguro, hindi ko alam ang ibig mo sabihin, tol. Malawak kasi yan. Meron ka bang anumang medical na problema? Oo, meron ako. Ikaw ba? May paki bang iba? Wala naman. Nandito ba ako para sabihin mo sa akin ang malamang? Nandito ako para tulungan ka. Ayos ba? Oo, ako nga. Nandito ka para alagaan ng sarili mo sandali at guluhin ang isipan mo. Iyan ang. Sumagot ka pa sa akin. Huminga ka ng malalim. Nakuha ni Robert ang clearance at dinala sa kulungan. Nagpasok siya ng plea na hindi siya nagkasala at umabot sa paglilitis ang kaso ng huling bahagi ng 2025. Noong unang bahagi ng Disyembre 2025 napatunayan ng hurado na siya ay nagkasala sa mga paratang laban sa kanya. Ayon sa ulat, posible siyang makulong na mahigit 20 taon. Noong Marso 2026, hinatulan siya ng hukom ng 11 taon. Ayon sa online na talaan ng New Mexico Department of Corrections, si Robert Guzman ay nagsisilbi ng sentensya sa Central New Mexico Correctional Facility sa Los Lunas. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner, magkita tayo ulit bukas para sa bagong kaso.